Hustisya para kay Mima Alicia. Yan ang dapat nating ipanawagan ngayon mga tol. Sapagkat napakalungkot po ng balita na ito lalong-lalo na sa mga katulad kong content creator na politically active. At alam naman natin kung ano po yung direksyon na tinatahak ni Mima Alicia pagdating po sa paniniwalang politikal. Parehas po kami. Parehas po kami ng mga kapwa ko vlogger na sumusuporta sa gobyernong ito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa aming mga pinaninindigang prinsipyo. Nakalulungkot lamang na sa oras na ito, siya naman ngayon ang ating pinag-uusapan, hindi dahil sa kanyang pakikipaglaban, kung hindi mismo sa kanyang pagpanaw na. No? Kasi yung usaping pakikipaglaban, every now and then, nababanggit naman natin, na pag-uusapan ng mga kapwa natin content creator, ngunit dito nakalulungkot talaga. Tapos kanina, haba ako naglalakad sa treadmill, nag-exercise lang ako ng bahagya, nagtatanong tayo, sino kaya yung posibleng pumaslang dito kay Mima Alicia? Maraming mga nanood, bihira na pong may nanonood sa akin sa personal profile ko. Pero ang dami pong nanood kanina at halos lahat po ng mga manonood po natin nagpapakita po ng simpatya dito nga po sa pangyayari. Pinararating nila yung kanilang kalungkutan para partikular sa pamilya nito pong si Mima. Pero meron pong isa doon na demonyo po ang pag-iisip. Tuwang-tuwa pa po siya at sinasabi niyang very good headshot, sabay tawa pa. No? Hindi ko alam kung anong uri ng tao merong ganun at kung anong paniniwalang politikal niya. Kasi alam niyo mga tol, kung ikaw normal na tao, kahit kalaban mo sa politika, hindi mo ikatutuwa pagka sila'y pumanaw. Tayo nga po dito, merong pumanaw na isang DDS vlogger. Sakit pa yon ha. Pero hindi ko po yun ikinatuwa. No? Kasi pagka ang buhay, ang pinag-uusapan, iisa lamang po yan. Paano po yung mga naiwan? Paano po yung mga nagmamahal doon sa tao? No? Paano ngayon ang pamilya ni Mima Alicia na sa aking pagkakaalam, sa mga ilang minuto naming pag-uusap, more than a year ago, before pa na magkaroon ng mga konting tampuhan sa pagitan din ng mga vloggers, nabanggit niya po sa akin na siya po ang breadwinner ng kanilang pamilya. No? Hinangaan ko nga ito si Mima Alicia kasi sa murang edad niya, nung mga panahong iyon, baka ang edad niya mga 21 pa lamang eh. Ngayon, sabi ni Takero, nasa 24 na ito. Perhaps mga more than 2 years na kaming huling nakapag-usap sa Messenger. Sa pag-uusap namin na yon, nakaasa talaga sa kanya ang kanyang pamilya. May mga in-establish po siyang negosyo na sa kanya mismo nang galing ang puhunan at yon ay pinagkatiwala niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Hindi po kasi ito Manilenya, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang Bisaya yata itong si Mima Alicia. Hindi ko matandaan yung particular na lugar na kanyang binanggit doon sa usapan namin. Tapos ganito yung mangyayari. Nandahil lamang sa ayoko munang manghusga, no? Pero isa lang naman yung nakikita kong dahilan po dito politika. Kung meron mang ibang dahilan, baka hindi natin alam. Pero malakas ang kutob ko na may kaugnayan po ito sa kanyang pagbablog. Hard-hitting vlogger po kasi itong si Mima Alicia at talagang wala po itong kinakatakutan. No? Naging topic din po namin yan sa pag-uusap namin na bilang nakakatandang parang kaibigan. Ano? Hindi ko naman kasi talaga maituturing na kaibigan si Mima Alicia. I'm sorry at kailangan ko pang sabihin yan. Pero kakilala ko siya at kapwa ko content creator
bilang nakakatanda sa kanya, pinayuhan ko pa ito si Mima Alicia na kung maaari, magdahan-dahan siya sa kanyang mga pagsasalita kasi baka makasuhan siya. Pero buo ang loob niya, no? Samar, taga Samar siya, maraming salamat. Buo ang loob niya at talagang pinanindigan niya sa akin na kung ano yung naiisip niya, sasabihin niya. Wala siyang kinakatakutan, no? Hindi niya iniisip kung ano yung posibleng mangyari kahit yan ay maaring mauwi sa pagkakaso. Hindi niya po yun naiisip dahil lang passion niya talagang sabihin yung prinsipyo niya. Iparating sa harapan ng publiko kung ano yung mga saloobin niya. As in, napakatapang po talaga, mga tol. Hindi ko kaya ang tapang ni Mima Alicia. Pare sila ni Pebbles Talakera, masyadong matapang. Kaya kay Pebbles Talakera, madam, mag-iingat ka ng maigi. Pero mukhang alam naman ni Pebbles Talakera yung kanyang mga ginagawa ngayon dahil doble pag-iingat ang ginagawa niya. Ang mahirap lamang po dito, may impormasyon kasi na sinabi sa akin kanina na napanood daw nila kay Boss Mike Cervera, kung tawagin nila, no? Kasi siya ang pinuno ng grupo nila eh. At ito nga, may post po itong si Mike Cervera, pero tingnan muna natin yung ginawa ni Juan Sandugo. Rest in peace, Mima Alicia. Maganda tong ginawa ni Juan Sandugo, ano, kasi usually ang nakikita natin eh black and white pagka namatay yung tao. Mas maganda yung ganito na panatilihin natin sa ating alaala yung magandang itsura ng tao kahit siya po'y pumanaw na. Ngayon, si Boss Mike Cervera dito ay nag-share ng kanyang post. Sabi dito, si PBBM pinagbantaan ng buhay, si Mima Alicia kinuha ang buhay. RIP kapatid. Justice for Mima Alicia. May mga nanonood po sa atin kanina na sinabing ang impormasyon daw po ayon sa napanood nila kay Mike Cervera ay pinasok daw po ito sa bahay mismo. Ganon kabrutal yung pagpatay kay Mima Alicia. Pakinggan po natin si Mike Cervera dito po sa kanya naging vlog kanina. Hindi ho maganda ang umaga o hindi ho maganda ang gabi at hindi rin po maganda ang tanghali mga kababayan sapagkat yung ating kapatid na si Mima ay pinatay po kagabi. Marami pong nagtatanong kung bakit, ang daming tanong, anong nangyari, anong ganyan. Pero mga kababayan, kaya hindi ho tayo nakapag-live kanina dahil sa balitang ito. Napakarami hong mga tawag, maraming mga tanong, maraming mga kung ano-ano ho. So, ayun nga po, para ho sa kaalaman, maikling mensahe na lang po ito para po sa inyo, sa lahat ng mga nagtatanong para hindi ho lahat ay isa-isang sinasagot. Ito na ho yung sagot natin. Wala na ho si Mima. Wala na ho. Mahal natin yung tao, mga kababayan. Mahal natin dahil nakasama natin sa pakikipaglaban. Maraming beses natin na nakasama sa lahat ng laban natin patungkol sa ginagawa natin. Pero wala na ho eh. Ito na ho talaga yung ano niya mga kababayan. Akala ng iba, prank lang, akala kung ano lang. Pero ang nangyari po ay pinasok po sila ng kanyang kinakasama, yung kanyang live-in partner ho. Kasi dati ho, dito nakatira sa akin. Hindi naman ho ako nagkulang ng payo, hindi ako nagkulang ng lahat ginawa ko kasi syempre kasama natin, mahal natin. Pero mga kababayan, hindi ko rin ho alam kung anong ang punot dulo ng dahilan. Dahil si Mima ay marami rin hong mga bagay na hindi rin niya sinasabi sa akin, mga kababayan. Kaya kagabi, ayon sa aming abogado, alam nyo naman, di ba? Si Mima,
tayo yung nagrekomenda ng abogado niya para doon sa laban niya na mga demanda niya, di po ba? Pero ngayon, doon na tayo. Isang tabi muna natin yun. Basta wala na ho. Si Mima kasi matagal nang wala rito sa bahay. Sumama na ho't nakipag-live-in na po sa kanyang boyfriend na nakilala. Hindi ko rin ho alam kung saan. Siyempre, hindi ko rin ho naman po pwede. Sabi nung iba, bakit hindi mo pinigilan? Bakit hindi mo sinabihan? Hindi ho ako nagkulang dahil hindi ko naman ho kailangan saklawan yung mga personal niya sa buhay dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Hanggang balita nga po, ayon sa polis na nakausap ni Jen, dahil tinawagan niya yung boyfriend kung ano ba nangyayari, ang sumagot polis, yung investigador. Ang sabi nga mga kababayan, ang kwento, di umano ayon sa investigador ay pinasok ang bahay na inuupahan ni Mima diyan po sa may North Caloocan at doon nga po isinagawa ang krimen. Tinadtad po ng bala mga kababayan. Putang ina, tinadtad ng bala. Binalin sa ulo, ganon mga kababayan. Talaga papatayin si Mima. Hindi mo natin alam kung ano atraso niya. Yun, mga kababayan. Ang ganun lang. Sige, maraming. Ay, nako. Ang bigat sa dibdib mga tol. Ako, hindi hindi malapit sa akin si Mima. Kakilala ko lang siya pero nasasaktan ako eh. Kaya nauunawaan ko yung nararamdaman ni Mike Cervera dito na itinuturing na parang anak o nakababatang kapatid itong si Mima. No? Nakalulungkot po talaga yung sitwasyon. Ako, apektado ako kasi content creator tayo, politically active. Ito yung lagi kong naiisip sa totoo lang, no? Dati-rati lagi ko sa inyong sinasabi, hindi ako natatakot mamatay. Pero nangyari ngayon kay Mima Alicia, mananatili yun na hindi ako takot mamatay. Pero nag-aalala ako kasi paano yung mangyayari sa pamilya ko kapag sa akin naman nangyari ito. No? Paano mabubuhay yung pamilya ko pag nawala ako? Yun ang kinakatakot ko ngayon. Kaya mag-iingat po ang lahat. No? Mag-iingat po tayong lahat na lumalaban para sa katotohanan. Mag-iingat po tayo sa i-criticize po natin sa mga politiko, maaaring ang kapalit po niyan, kapahamakan. Ako naman, nakahanda ako dyan, although may pag-aalala pa rin. Na napakahalaga mga tol ng mga insurance. Hindi ako magpo-promote ng anumang insurance, pero dapat tayo sa mga kapwa ko content creator, maging practical tayo. Paghandaan natin yung kamatayan natin, paghandaan po natin yung posibleng paglisan po natin dito. Dapat pagka mangyari yon, yung pamilyang iiwan natin, wag naman sana, kahit masakit sa kanila, makakabawas sa nararamdaman nilang sakit, yung kahandaan na ginawa natin nung tayo pa'y nabubuhay. No? Kasi di natin talaga sigurado kung ano yung hinaharap eh. Biruin mo, batang-bata itong si Mima Alicia. Babae pa. Tapos mamamatay sa ganyang kaparaanan. Sana naman kayong mga hindi naniniwala kay Mima, magkaroon naman kayo ng konting pagkatao, no? Pairalin nyo naman yung humanity. Magkaroon kayo ng, anong Tagalog ng kindness? Yung pagiging kind. Ha? Napatay na yung tao, pagtatawanan pa nung ilang mga kapwa natin Pilipino porket iba yung paniniwala sa inyo. Sa isang banda mga tol, nagpapasalamat tayo kay Yusek Claire kasi di ko talaga natiis. Although alam niya na yon. Si Yusek Claire naman nakabantay po yan sa nangyayari sa ating lipunan. Pero hindi ko matiis. Bira naman ako mag-message sa kanya.
nag-message ako kanina. In-screenshot ko yung post ni Mike Cervera at pinadala ko sa kanya at nakikiusap ako na sana mapansin ng mainstream media. Ayokong magsabi na Yusek, pakibanggit mo naman to, hindi ganun. Yun lang. Sana mapansin ng mainstream media bakit ano ang layunin natin doon. Pag nagkaroon ng ingay dito, nag-viral, mas magiging mabilis ang aksyon. Kasi bakit? May mga open sources of information matutulungan ng ating mga otoridad para maresolba itong pagpatay kay Mima. Pero salamat sa tugon ni Yusek Claire. Ang maganda ngayon, kahit paano, sa kabila ng malungkot na balita na ito, alam na po ito ni NBI Director Melvin Matibag. Yun po ang mensahe ni Yusek Claire. Sabi niya, pinarating niya na kay NBI Director Melvin Matibag. At sana naman po, ngayon na nasa kaalaman na po ito ng NBI, at sa tulong na rin po ng ating mga kapulisan dyan po sa Caloocan Police Station, soonest, sana po sa lalong madaling panahon, maresolba po ninyo itong pagkakapatay kay Mima Alicia. Nasa demokrasya po tayo, dapat walang room sa ganitong pangyayari. No? Napapatayin ka dahil nagsasalita ka lamang. Grabing ka demonyuhan po yung ganitong sitwasyon. Kung demonyo na po yung mga napapanood po natin sa nakalipas na mga araw, magkakasunod halos, nakakalungkot. No? Dalawang motorcycle taxi rider ang pinatay. Isa sinaksak, sa binarel. Hindi naman natin hawak yung kaisipan ng mga holdapper. Kaya hindi rin natin masisisi ang ating kapulisan direkta doon. No? Pero yung mga ganitong nangyari, lalong-lalo na kay Mima Alicia, mas kademonyahan po ito. Biruin mo, papatayin yung tao ng ganun-ganun lamang. Pinagplanuhan, hindi lang basta biniktima ng pagkakataon. Yung mga nangyari sa rider, nakakalungkot. Pero naging biktima sila ng pagkakataon. Nataon na sila yung sinakyan ng mga hold-upper. Kaya sana sa ating kapulisan, ma-intensify pa po ninyo yung police visibility. Kasi kung maraming nakikitang pulis, kahit paano, mag-iisip yung mga would-be criminals eh. Basic naman sana yon, no? Sa ating pinuno ng kapulisan, kay Police General Jose Melencio Nartates Jr., sana po, mas makita po ng ating community yung mga pulis na every now and then nakikita po sila sa kalsada. Pagka may mga ganong kasing sitwasyon, kahit paano mga tol, malaki talaga maitutulong nun sa crime prevention. Dito naman sa nangyari kay Mima Alicia, kung ito po talaga yung pinagplanuhan, syempre, di rin naman niya mapipigilan basta-basta ng ating kapulisan. Yung mindset ng nasa likod niyan, di rin naman alam ng ating kapulisan. Pero ang magagawa ninyo ngayon, i-resolve po ninyo iyan sa lalong madaling panahon. Sana hindi po lumipas ang linggo na ito. Sana bukas o ngayong araw na ito, mahuli na po yung pumatay. Kung nagawa nyo pong mahuli yung pumatay doon sa rider, dalawang magkasunod na nakalulungkot na pangyayari yun. Arestado ng PNP. Yung pumatay doon sa Cavite at pumatay dito sa Malabon area ba yon? Yung sinaksak. Yung binarel sa Cavite nangyari yun eh. Sana mahuli nyo rin po yung pumatay dito kay Mima Alicia. Pakinggan natin yung vlog ng mga kasamahan ni Mima. Unahin natin si Takero mga tol.
Yun, okay. So, start na tayo. Okay, so mga kababayan, no, may nakuha kaming dito, report dito. No, hindi pa alam to ni Boss Mike eh. Pero, wait lang pakita ko yung message. May message dito sa akin. So, Kanina po ito mga tol, kay Takero ko unang nalaman. Ay hindi, sa manonood po natin na nanonood kay Takero. Tapos natapos yung live ni Takero, naka-live tayo. Sinend ni Tito Waldo kung di ako nagkakamali. Pinaalam niya na patay na si Mima. Ang hirap paniwalaan, ano? Ako, sanay ako sa mga ganitong sitwasyon mga tol eh. Kasi dati akong pulis. Pero pagka kasamahan mo sa trabaho pala, yung mismong biktima, iba yung impact, no? Sobrang nakakalungkot. so ito no, merong nag-message sa amin ngayon si attorney, no? So merong report po sa Caloocan Police. So kagabi, no, kinontak siya kagabi kasi itong si attorney, abogado din siya ni Mima, no? Mima Alicia, no, sa hindi lang nakakilala sa kanya. So si Mima po, nabaril po kagabi, no? Kinontak siya ng Caloocan Police. No, tapos in short mga kababayan, wala na siya. Hindi to prank, hindi to pagbibiro. Papangat na biro yung ganyan, no? Kasi yung nagbigay sa amin ng info, attorney namin yon, abogado namin yon. So, ang nangyari, ito lang nakuha namin yung information mula kagabi, no, na si Mima nabaril po sa Caloocan kagabi. Ano po yan? Wait lang Okay, so yun lang po siguro, no, na ano lang ako. Saan ba yung message niyang hayop na message na hindi ko na makita? Ito. Ito nga nandito na. Yan. So, bros, nabaril daw si Mima, kinontak ako ng Caloocan Police, wala na daw siya. Ayun lang yung message sa amin sa group chat. Tapos, ang masama dito, sa ulo daw yung tama. So, talagang tinarget talaga siya. Alam nyo kung sino man yung gumawa dito, no? Pero, dapat, hindi kasi iniisip ko kung sino pwedeng gumawa nito sa kanya eh. Wala namang ibang pwedeng gumawa nito sa kanya kundi sa politika lang eh. Di ba? Wala namang pwedeng gumawa sa kanya kundi sino man yung mga tinira niya sa politika. Pero ang pangit naman ng ginawa ninyo, tinira ninyo yung bata. Bata pa yun, men. Ilang taon pa lang yun? 24 years old. 24 years old, ang dami pang pangarap nun. Nakakausap ko dati yun, ang dami pangarap ng bata na yun. Una ko lang. Tinatago niya yun. So yun po, no? Ako ba? Grabe, mga tol. Ito naman yung sa loobin ng mga kasamahan niya, sina Ballpoint. Ito kasi mga tol yung grupo na magkakasama eh. No? I-share ko lang sa inyo. Kasi sila yung mas nakakakilala kay Mima. Hindi po nasahang pagkakataon mga kababayan. Malungkot po namin binabalita na tayo po ay nalagasan ng isa sa mga kaibigan, isa sa mga may tuturing nating talagang isa sa pinakamaingay na social media influencer pagdating sa politika mga kababayan. Dahil
Hindi muna namin papangalanan, no? They actually nag-post na si Takero, Justice for Mima. Di ba? Pero Nag-post kasi, na ba si Nag-post. Takero? Pero kailangan natin ng more information kasi. Oo. O kasi kahit kami nagulat, pagising namin ngayon, Oo. kay natulala po kami sa nangyari sa ating kaibigan, tinatawagan ko, hindi naman po sumasagot. Yun na nga pala yung nangyari. Actually, naging topic pa namin, pinag-usapan pa namin si Mima dahil nga sa mga pagpo-post niya. Kasi ito lagi naming advice sa isa't isa na huwag maging kampante. Dahil nga, from the very start mga kababayan, alam naman natin na meron threat sa mga buhay namin. Especially sa mga may ingay at mga sikat na vlogger ni BBM, 'di ba? Ni Pangulo. Kaya kami talaga sobrang ingat namin pagdating sa mga posting, pagdating sa mga dahil isa lang ang buhay natin, hindi na maibabalik. But anyway, nandiyan na yan, 'di ba? Nangyari na. So sana mga kababayan, no, mga ka-BBM, ikalat po natin ito, Justice for Mima, dahil hindi po biruing usapin na ito Ito yung usapin na ng buhay. Tama. At saka, mag-iingat din yung mga kapwa natin vloggers dyan, kasi isa na po yung nalaga sa atin ngayon. Actually, marami na. But this year siguro, isa, no? So, yun, sana, iniisip na nga lang natin, sana hindi totoo. Oo, sana panaginip lang lahat. Kasi sana prank lang. Alam mo yung napakabibo ni Mima pagkausap mo, tapos ito yung malalaman natin na ganun. Actually, sa grupo namin, mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Mima. Siya yung prinsesa. Kumbaga, spoiled na spoiled pagdating sa amin. Yun nga lang, mga kababayan, siguro ganun talaga kapalaran ni Mima. Nakakalungkot man, pero feeling namin talaga, planted to Hindi tayo mananahimik dyan. Sa ginawa nyo, sa aming kaibigan, lalong hindi kami mananahimik at lalo kaming mag-iingay at sigurado malalaman namin ng buong bansa kung sino yung may kagagawa nito. Sino nagpatumba kay Mima. Diba? Sabi, alam nyo, napaka tao lang naman, diba? Bakit? Kailangan nyo pa bang pumatay ng tao? Para lang wala nang mag-ingay, hindi na kayo, yung mga baho ninyo hindi na masupalpal. Hindi lumabas, diba? Diba? Ang bulok ng sistema ng pag-uutak nyo, sa totoo lang. Yung nagpagawa nito kay Mima, kung politiko ka man, kung DDS ka man, diba? Isa kang, basurang, utak. Sa totoo lang. Ibig sabihin, hindi ka makatanggap ng pagkatalo. Ibig sabihin, hindi ka makatanggap ng patas na opinion ng isang political vlogger na kagaya ni Mima. At ito pa, partner, no? Yari itong mga tao na pinagbantaan ang buhay ni Mima Alicia dyan sa comment. Dyan sa comment section. Identified na kayo, putang ina nyo, ha? Identified na kayo kung sino-sino yung mga nagbanta sa buhay. Kasama sa investigasyon. Kasama sa investigasyon. Iimbestigahan yan ng ating kapulisan. Siyempre, kung sino yung mga nagbanta. Natuluyan ngayon si Mima. Di ba? Kaya kayo, umanda kayo. Lahat kayo nagbanta kay Mima. Damay lahat yan. Yung mga putang inang yung mga nagko-comment yan. Na mga pagbabanta sa buhay ng isang tao. Grabe, mga tol. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko Pero, sa perspektibo ng pagiging dating pulis, mga tol, ito muna, perspektibo lang ng dating pulis. Hindi kilala kung sino yung pumatay kay Mima Alicia. Kaya napakahalaga ng motibo ngayon. Huwag muna tayong mag-judge. Although hindi mawawala yung anggulo na politika, pero hanggat hindi natin tiyak, huwag tayong mambintang sa partikular na grupo o individual. Unfair din naman yon. Pero kung yun ang naiisip nyo, hindi ko kayo masisisi.
Kung babalikan kasi natin mga tol ang vlogs ni Mima, at one time meron pa nga akong natatandaan na meron siyang tinirang opisyal sa ating uniform service. Napag-usapan pa nga namin ni Nino Barsaga ito. Pero hindi ko na ilalahad kung sino. Napakaraming mga politiko na kanyang binanatan. At yung sinasabi niyong anggulo na love triangle, yan yung mga considerations na dapat gawin ng ating mga kapulisan. Alam naman nila yun. No? Alam naman nila yun. Sa atin lamang sana bilisan nila. Kasi mga tol, sampal po ito sa administrasyon No? Para pong sinampal si Pangulong Bongbong Marcos dito. Biruin mo, nagtatanggol yung tao sa gobyerno, sa ating mahal na Pangulo. Tapos brutal na papatayin. Sana makarating kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi siya magsalita dito, makarating lang sa kaalaman niya. Wala na akong masasabi pa mga tol. Nakakalungkot talaga tong pangyayari na ito. Ipanalangin po natin ang kapayapaan para kay Mima Alicia. Higit sa lahat, ipanalangin natin ang mabilis na hustisya para sa kanya. Bye.